Kaya Soto, kung talagang wala kang tinanggap na 5 maleta, matapang kang haharapin. Huwag mo kaming bibigyan ng rason at sasabihin mong ayaw mong paggamit ang Senate para sa politika. That's bullshit. Titingnan natin ngayon si Tuta Soto. Tuta Soto, kalampagin natin yung mga natin, mga senador natin, lalong-lalo na si Tuta Soto dahil siya ang Senate President at kung papayagan niya na magkaroon ng Senate probe dito sa 18 na Marines at siya maglalagay kung saan papasok komite yan baka naman ipasok din niya yan sa Blue Ribbon. Naku po, nandun yung kanyang partner na si Pinky Lacson. Alam mo naman si Pinky Lacson, tapang-tapangan lang yan. Pero alam naman natin, Pinky yan, si Lacson. Di ba? Hindi, alam nyo, ladies and gentlemen, dito natin malalaman. Kasi, tandaan ninyo, kung ikaw yung Senate President, kung ikaw yung Senate President at sinabing ikaw mismo ay tumanggap, sinabi yan Sinabi siya na tumanggap din siya. Nagdala rin siya. Di ba? Nakatanggap ng 5 malalaking maleta. Kung sinabihan ka niyan, aba, kung ako yun, aba, tangino, patatawag ko ito mga to. Patatawag ko to, hearing tayo. Prove to me that nakatanggap kayo ng 5 maleta. Nang 5 maleta ako pala. Di ba? Pero pag hindi mo pinatawag, o hindi mo pinahiring at hindi mo pinahintulutan itong resolution na ito, may ibig sabihin nun. Talagang pinagtatakpan mo o talagang itinatago nyo. Kaya Soto, kung talagang wala kang tinanggap na 5 maleta, matapang kang haharapin. Huwag mo kaming bibigyan ng rason at sasabihin mong ayaw mong paggamit ang Senate para sa politika. That's bullshit. Ngayon pala sinasabi ko na sa'yo, Soto, that's bullshit. Gago! Kung yan ang irarason nyo. Pero kung magkakaroon ng Senate probe tungkol dito sa 18 na Marines na ito, ako mismo papalakpak sa'yo na matindi. Kung papayagan nyo. Hindi. Sabi ko sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ganito tayo dito, hindi tayo tumitingin ng kulay. So kung inalaw mo itong Senate probe na ito na mangyari at hindi under sa majority. Huwag kasi under sa majority. Pag under sa majority, wala, sasalsalin na lang naman ni Pinky Lacson niya. Mahilig pa naman yan sa pagsalsal. I mean, wait pag ginamit ko yung, kasi alam ko masamang salita sa Bisaya yung salsal, di ba? Pero sa dito kasi ginagamit talaga yan. Pag sinabing salsal, ibig sabihin yung parang sa balita, pag ang isang news sinasalsal tong balita, pinapaulit-ulit, kung ano-anong nilalaro doon. Yun ang ibig sabihin ng salsal sa Just to be clear, I'm just being clear. Baka sabihin yung bastos ng bunganga mo, banat bay. Bastos ka naman, pero hindi itong paggamit ko yung salsal, ibig sabihin nun, yung parabagang kunwari lang lalaruin, kunwari lang maghihiring pero sasalsalin lang pala, wala naman palang gagawin. Wag sana. Pag binigay mo yan kay Pinky Lacson, wala na, obvious na. Kasi kontrolado niya hearing Ibigay mo yan kay Barcoleta o kay Amy o kung sino man, kay Cayetano. Sige. Sa minority dapat mo ibigay yan. Pero kung ibibigay mo lang yan doon sa majority, wag na. Lukuhan yan. Kaya, alam mo, itong sinabi niya ito, basahin nga natin. Kasi matindi ito At ito again, nasa affidavit ito ng mga 18 Marines. Ito, nakasulat mismo. Andali lang hinahanap natin. Kasi, tsatomate. Uy, wala. Ito. Yan, sabi dito, kami, si Orbilio, Galapon, at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng 2 medium-sized na maleta sa, pati pala si Legarda. Nasa siya ko tapos letter E, kami, kasama si Zaldico ay nag-deliver ng
kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Oh. So ibig sabihin, talaga hong meron daw itong si Soto. So Soto, pag hindi mo dininigyan sa Blue Ribbon, wag pala sa Blue Ribbon, o sa any chairmanship ng minority, may ibig sabihin yun. Di ba? May ibig sabihin nun. Kaya, wag mong i-block to. At sana yung mga senador na magsalita kayo pag tinabla ito ni Soto kasi may ibig sabihin yun, di ba? Ito pa. Ayan, hindi ako matitinag sa manggagawa-gawang atake. Itong Ambalita, grabe din, Ang talagang nilagay, Pastor Abante, hindi Representative Abante. Kasi sa bagay, di nga naman ito nanalo. Ito ay bunga ng COMELEC. Hindi nyo napansin? Di ba? Ito kasi mayroon akong alam Hindi ko na nasasabihin. Kasi madadali tayo dyan. Pero remember si Mocha sa sa Maynila. Si Mocha kasi merong talagang survey, formal survey, hindi ito survey sa kalsada, formal survey ito ng mga survey company at lahat ng kandidato ay nabibigyan yan during the campaign. From the very beginning up to the very end, laging it's either top 3 o top 4 si Mocha as councilor. To the point nga, remember, alam naman natin ng INC din, malakas. Lalong-lalo na dyan sa Tondo. Tondo yung distrito ni Mocha Yeah? Sobrang lakas. Kasama po siya sa in-endorse ng INC. Ganong kalakas. So sabi ko nga sa kanya, sure win yan. 7 ang mananalo. Top 3, top 4 ka. O sabihin mo na pumunta ka sa 5 o 6. Siguradong pasok ka. In-endorse ka pa ng iglesia. Sobrang lakas pa. Pero alam nyo kung saan siya napunta? I think top mataas. More than 10. Lagpas siya. Nung mga nagsabi sa akin, may nabumulong na sa akin dyan na yan. Minagic yan kasi alam na Duterte yan. Tingnan mo nga yung mga ginawa sa congressman. Yung mga congressman ni Isko. Kasi landslide si Isko dun Kung matatandaan ninyo, last presidential election na tumakbo siyang presidente, hindi siya tumakbong mayor lahat, isa lang ang lumusot ata, I think isa lang ang lumusot correct me if I'm wrong mga taga Maynila. Lahat ng in-endorse niya, panalo. Isa lang ang hindi, I think councilor yun. Ang hindi nanalo. Tandaan ninyo, hindi pa siya tumatakbong mayor nun. Ibig sabihin, hindi siya nag-house to house nun. Nationwide ang ikot ni Isko. Ang nag-house to house lang nun, yung mga tao lang niya, yung mga kumakandidato. Imagine ninyo, nanalo lahat yun. Dumaan ang 3 taon, walang ginawa ang pamamahala ni Hani Lacuna sa Maynila. Talaga nagsisi ang mga Manileño sa pamahalaan ng Manila for that past 3 years. Nakita ng mga taga Manila yon. So dapat sana mahina na. Oo. Sa mayor, alayo, landslide talaga si Isko. Landslide siya. In-endorse ni Isko ng mga congressman at kanyang sariling congressman. In-endorse pa ni BP Sara Duterte Sangka pa. Alam mo, nagkakagulo nun sa Maynila pag pumupunta si BP Sara Duterte. Sobrang nagkakagulo. At yung mga tatlong, specific ito hindi ko alam yung iba yung 3 distrito na in-endorse ni BP Sara Duterte at kalaban niya, si Chua, yung isang pangit at saka ito si Abante. Yung 3 na yon talagang binanata ni BP Sara Duterte. Halos yung 3 na yon
dikit na dikit. Yung isa, panalo. Panalo talaga yung kandidato ni Isko. At yun yung kay Abante. At yung kandidato ni Isko na 3 beses na naging councilor, na ang issue nila ay Chinese daw. At 3 beses niya nang napatunayan na hindi siya Chinese, na talagang Pilipino siya. Namit ko nga Pilipinong-Pilipino eh. At sinabi na ng COMELEC, ilang beses na, kaya nga siya nagka 3-term na councilor eh. Mantakin mo yun. Tapos biglang binago ni Chairman na George Garcia na, oy, mali yung desisyon ng COMELEC, Chinese ka. Tinanggal. So itong 3 congressman na 3 bumanat kay BP Sara Duterte sa Quadcom, lahat panalo. Itong 2, si Chua tsaka yung mukhang si Pragiban, Prag ang tawag nila dun, nakalimutan ko na, hirap ng pangalan nun eh. Sobrang dikit ang agwat. Alam mong minagic. Kasi ang lakas nung 2 na yun eh, yung in-endorse ni ni Isko na kandidato na congressman. Ang lakas nun. Tapos imaginein mo, nag-iikot sila nun. Sila Isko nun, nag-iikot. Kasi kung mahina yun, di sana maliit lang ang diferensya ni Isko tsaka ni Hani Lacuna. Hindi eh. Antindi na ng factor nun ha. Sila in-endorse ni BP Sara Duterte, nag-ikot sila, sobrang taas ni Isko. Tapos biglang yung difference ng pagkapanalo lang ng mga congressman na taga-Quadcom, maliit lang. Lokohan yun. Sobrang lokohan yun, mga kababayan. Doon mo makikita ang tinatawag na COMELEC magic. Gago! Oo. Kasi nga, bakit? Ngayon, dahil dito sa 18 na Marines na lumabas, kita natin, yung 3 na yon nandun sa kanilang affidavit na tumanggap ng maleta, at yung mismong di umano daw, COMELEC chairman ay tumanggap din. At para bagang reward na kailangan manalo kami kasi bumanat kami kay BP Sara Duterte. Ganun po katindi ang COMELEC magic sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, ako sana lang, ito ay aking panalangin, na talagang bantayan natin at suporta natin si Attorney Jordan Pizarra sa kanyang pagdidisbar dito kay COMELEC Chairman Garcia. Kalampagin natin at manawagan tayo sa Supreme Court. Supreme Court, we have to deal with this. Sana sana po ay inyo nang tugunan. Ako nirerespeto ko pong Supreme Court. They are the supremest judge. Ano ibig sabihin nun? Sila talaga ang magsasabi kung ito'y batas o hindi. Kung ito'y tama o mali. Sila yan. We respect. We respect highly the Supreme Court. But now, sa mga Supreme Court judge natin, kung meron sa inyong mga kamag-anak nila na nanunood dito, we beg you, please attend to this. Kasi nakasalalay ang kinabukasan ng bansa natin dito. Nakasalalay sa kamay nyo. Kasi nakasalalay sa chairman ng COMELEC. Gago! Si BP Sara Duterte. Hindi ko sinabing ipanalo nyo si BP Sara Duterte. That's not my point. Let's give back the power to the people. Kaya nga lagi ko sinasabi, power to the people. Let's bring back the power to the people.